Abayahawa, Isaya Hawasay, ang may likha ng ating buhay. Abayahawa. Bawa kwartawab, Abayahawa. Bawa kwartawab, Abayahawa. Kalhalal, Abayahawa alahayam. Kalhalal, Abayahawa alayam. Bahasa Masyaya Kyawasay. Bahasa Masyaya Kyawasay. Bahasam Raw Kakadas. Bahasa Rakadas. Kwam Yasharala, Elda Oper Maharlika, Philippines. Wang Rasyarala, Elba, Open, Maharlika, Philippines. Tawada Abayahawa. Tawada, Abayahawa. Yaman. Yaman. Palakpakan natin si Masyaya Kyawasay. Diretso tayo dahil mahaba to. Sa sunod na lang babatiin natin ang ating mga kapwa Hirimnan Hebrew Israelite. Pero nandito na tayo sa 76 to 81. Ngayon, basa. Ang unang aklat ni Enoch, Kabanata 76, verse 1 to 14. At sa mga dulo ng lupa, ay nakita ko ang 12 portal na nakabukas sa lahat ng lugar, kung saan lumalabas ang hangin at umiihip sa ibabaw ng lupa. 3 sa kanila ay bukas sa ibabaw ng langit, at 3 sa kanluran, at 3 sa kanan ng langit, at 3 sa kaliwa. At ang 3 una ay yaong sa silangan, at 3 ay sa hilaga, at 3 pagkatapos niyaong nasa kaliwa ng timog, at 3 sa kanluran. So, nalalaman natin ang mga kaganapan, mga installation sa langit dahil sinabi ni Enoch. Sa Book of Enoch, malaman natin ano yung hitsura doon, kalagayan doon. Malaking bagay ang Book of Enoch eh. Ano ba ang nasala? May 12 portal pala doon. Tuloy tayo. Basa. Sa 4 sa mga ito, ay nagmumula ang mga hangin ng pagpapala at kasaganaan. At mula sa 8 iyon, ay nagmumula ang mga masasamang hangin. Pagka sila'y sinugo, sila'y naghahatid ng pagkawasak sa buong lupa at sa ibabaw ng tubig doon, at sa lahat ng tumatahan doon, at sa lahat ng bagay na nasa tubig at nasa lupa. At ang unang hangin mula sa mga pintuang iyon, na tinatawag na silangang hangin, ay lumalabas sa unang pintuang daan na nasa silangan, na nakahilig sa timog. Mula roon ay lumalabas ang pagkawasak, tagtuyot, init at pagkawasak. So, doon sa langit, may portal na 12. Yung portal kasi parang pasukan o labasan yun eh. Doon lalabas yung mga hangin. May mga hangin na pagpapala, kasaganaan. May hangin naman na sumpa, na paghihirap. So, depende yan kung anong gusto ni Abayahawa sa kanyang mga tao, sa mga anak niya o sa mga tao nga nasang lupa na gusto niyang paluin, disiplinahin, parusahan o pagpalain. So, actually, ang pagpapala talaga nasa kagustuhan ni Abayahawa. Kung bakit ikaw naghirap, bakit ikaw ganon, palo yan eh. Kasi kung talagang may pabor sa'yo si Yahweh, hindi ka ganun pahirapan ng ganon. May blessing talaga. So, ang kailangan kasi natin dito, yung matutuwa sa atin si Abba Yahweh, yung mga ginagawa natin, para ibubuhos ng blessing. Lalabas ang hangin sa portal, at ibubuhos ang pagpapala. Pero kung susumpain ka, papaluin ka, ay lalabas ang hangin doon sa isang portal, ay sumpa. So, yan. Minsan kasi ang tao,
Wala siyang pakialam sa taas eh. Basta kayo, ganun lang, ganun. Parang sarili lang pag-isip, pero lahat control ni Abba Yahweh yan. Kung sino ang pagpalain, kung sino ang hindi pagpalain. Meron namang trials lang eh, katulad kay Job. Hindi naman nagkasala si Job. Bakit may problema dumating? Part of trial yan. Hindi yan chastisement. Magkaiba ang chastisement o palo, magkaiba yung pagsubok. Kay Job, pagsubok yun. Sinubukan na siya kung gaano katatag ang kanyang panampalataya. Na katulad kay Abraham din, na may dumating na mga traidya, mga kahirapan sa buhay niya, pagsubok yun. Pero kung chastisement, palo, dahil pasaway ka, yan, wala talagang blessing yan. Ngayon, tuloy natin. Basa. At sa pamamagitan ng ikalawang pintuan sa gitna ay nagmumula ang nararapat. At mula rito ay nagmumula ang ulan at ang bunga at ang kasaganaan at ang hamog. At sa pamamagitan ng ikatlong portal na namamalagi patungo sa hilaga ay dumating ang malamig at tagtuyot. At pagkatapos nito ay lumalabas ang hanging timugan sa tatlong pintuan. Sa unang pintuan ng mga yaon na nakahilig sa silangan ay lumabas ang mainit na hangin. At sa gitnang portal, sa tabi nito, ay lumalabas ang mabangong amoy at hamog at ulan at kasaganaan at kalusugan. Kita natin ha, ba? Mayroong lumalabas nga hangin na mainit. So, gagamit kayo sa bahay mo, electric fan. O, lalo na aircon. Kasi, kasi init ang panahon eh. Mayroon naman na lalabas, ito yung mabangong amoy at hamog at ulan at kasaganaan at kalusugan. So, ang atin kasi, kailangan lahat ng ginagawa natin, matutuwa si Abba Yahweh sa atin. Para nandoon yung pabor niya sa atin. Kung naghangad tayo ng ganyang pangarap, tapos pasaway ka naman, wala. Papaluin ka na lang. Kasi pasaway eh. Kasi ang blessing natin matanggap, depende yan sa desisyon ni Abba Yahweh. Kung ikaw ba'y pagpalain, kung ikaw ba'y hindi. Dahil pasaway ka. Mayroon namang si Abraham at saka si Job, traidya dumating sa buhay nila. Pero hindi yon chastisement, hindi yung palo, kundi trial, pagsubok. Sinubukan lang ang kanyang panampalataya kung gaano katatag. Pero mayroon kasing traidya, mga masamang nangyari sa buhay mo, hindi dahil pagsubok, kundi dahil resulta yan sa pasaway. Sinabi na nga ng Hebrew 10:25 eh, sa Tagalog, huwag kaligtaan ang pagdalo ng pagtitipon gaya ng ginawa ng ilan. Pag sabing huwag kaligtaan, ang iba kasi, ang tuon kasi makamundo, ay man ko, ang tigas talagang ulo. Pero literally, hipuin mo yung ulo, matigas talaga. Pero minsan, binagi ito, matigas ang inyong puso. Yan. Matigas ang inyong puso. Tuloy tayo. At sa ikatlong portal na nakahiga sa kanluran ay lumalabas ang hamog at ulan, mga balang at pagkatiwangwang. At pagkatapos nito ay ang mga hanging hilagaan. Mula sa ikapitong pintuan sa silangan ay nagmumula ang hamog at ulan, mga balang at pagkasira. At mula sa gitnang portal ay dumating sa isang direksyon, kalusugan at ulan at hamog at kasaganaan. At sa ikatlong portal sa kanluran ay dumarating ang ulap at hamog na nagyelo at niebe at ulan at hamog
balang. Sa pangatlong portal, makita mo ha, lumabas sa kanluran yan, ang ulap, at hamog, at nibi. At nibi na may ulan. Pero may hamog na may mga balang. Ito mga balang, kumakain niya ng pananim. Na instead na tatanim, mga farmers natin nagtatanim, wala. Kinakain lang ng balang. Wala. Walang ma-harvest ang mga tao. Kinakain lang ng mga balang. So, isang palo yan sa mundo ng mga taong mga pasaway. Hindi naman ang taong pasaway. Unang pasaway itong mga anghel eh. Sila ang unang pasaway eh. Na-train lang ang tao, na natuto lang. Na-disciple lang sa mga anghel na pasaway, yung mga tao pasaway na rin. Mamaya, malaman natin. Tuloy tayo. At pagkatapos ng apat na ito, ay ang hanging kanluran. Sa unang pintuan na nasa tabi ng hilaga, ay lumalabas ang hamog at hamog na hamog, at malamig, at niebe, at hamog na nagyelo. At mula sa gitnang pintuan, ay lumalabas ang hamog at ulan. At kasaganaan at pagpapala, at sa pamamagitan ng huling portal na kalapit sa timog, ay lumabas ang tagtuyot at pagkawasak, at pagkasunog at pagkawasak. At ang 12 pintuan ng apat na bahagi ng langit ay nakompleto, at lahat ng kanilang mga batas, at lahat ng kanilang mga salot, at lahat ng kanilang mga pagpapala ay ipinakita ko sa iyo, aking anak na si Matusalem. Sinabi ni mga bumaba kasi si Enoch eh. Pinababa siya para nagdala ng aklap. Maliban na binigyan niya si Noah, binigyan din niya si Matusalem. Ngayon, doon sinabi niya na may mga 12 portal, yung lagusan, yung pasukan sa kalabasan, doon magmumula yung hangin. May hangin na pagpapala, may hangin naman na sumpa, pagpapalo, pagwasak. So, nandoon galing sa taas ang blessing at sumpa. Depende yan kung anong gustong mangyari ni Abba Yahweh. Ngayon, sadyang ang mga tao talaga matigas ang ulo. Hanggat laging pasaway na pasaway, lagi talagang gano'n ang mangyayari. Ang kailangan kasi natin na sa ating mga ginagawa, matutuwa si Abba Yahweh sa atin. Yung ikatutuwa niya, katulad ni Abraham. Natutuwa si Abba Yahweh kay Abraham eh. Pero mo sinunog ang bahay nila, kasi ang pinaka-purpose, hindi lang bahay sunugin, kundi yung mga ribulto. Eh, yung papa ni Lot, si Haran, ligtasin yung mga ribulto. Nadamay, nasunog din, patay. Doon nagagalak, doon natuwa si Abba Yahweh kay Abraham, na alam niya, mali yung mga ribulto, idolatry, sinunog. Eh ngayon, ang mga born again Christian, akala walang ribulto, yung cross, at may tila. Ribulto po yun. Ang cross, that is symbol of fallen angel. Ang tila, that is symbol of ahas. Walang kamalay-malay, akala na, we are free from idolatry. Anong free? Yung pangalan lang sinasamba ninyo. Satanas na yan, in Jesus Christ. Satan yan. 10 fallen angel meron sa kanya. At 4 na hayop. 4 na hayop nandyan sa kanya at 10 fallen angel. 2 ang fallen angel na prinsipe ng impyerno. Sa katauhan ni Jesus Christ. Walang kalam-alam itong mga born again Christian pastor, mga bishop. Sinasamba ninyo si Satanas. Akala ba ninyo mamatay kayo sa langit kayo mapunta? Paano kayo dadalhin ng Jesus Christ na taga-impyerno yan? Satan yan eh. So, nakakaawa nga. Nakakaawa. Mas okay pa nga ang Muslim eh, yung Islam.
Kasi yung ala nila, tama. That is singular of Alahayam. Yung sa Isaiah, chapter 7, ayong nabanggit doon na sa ginawa ng Emmanuel, ay manaw ala yun eh. Yung ala doon, yun yung sinamba ng Diyos, si ala yun. Sino yung pumunta rito? Kasama natin si ay manaw ala. Sino yan? Ay ibig sabihin, Alahayam, Allah is with us. Kasama natin si Allah. O, tingnan mo mga Muslim. Allah Akbar. Allah, ibig sabihin ng Akbar, purihin ka sa Allah. Parang sa atin yung kal halal. Aba Yahawa, kal halal. Allah Akbar. Si Allah Akbar. Pagpupuri yan kay Allah. Allah. Ay manaw Allah. Pero ginawa sa Emmanuel. Kulang na lang apelido, Pacquiao. Para Emmanuel Pacquiao. So, Alahayam is with us. O Allah is with us. Ay manaw Allah. May awit dyan eh. All hail King Yahweh. Ay manaw Allah. Malak of malak. Adawan of adawan, bright morning star. And throughout eternity, I'll sing your praises. And I reign with you throughout eternity. O, yan. All hail King Yahweh. All hail ay manaw Allah. Malak of malak. Adawan of adawan, bright morning star. Malak king of kings yun. Adawan of adawan, yun yun. Hindi pwedeng i-English mo yun kasi si Baal na ang tinawag doon. And throughout eternity, I'll sing your praises. And I reign with you throughout eternity. Gandang awit, no? All hail King Yahweh. Sino yung kasama natin? Si King Yahweh. Ano siya? All hail ay manaw Allah. Malak of malak. Adawan of adawan. Bright morning star. Yan. So yan. Ngayon, ginawa sa doctorated Bible, corrupted Bible, Emmanuel. Pangalan na rin ni Manny. Di Pacquiao. Okay, tuloy tayo. Basa. Ang unang aklat ni Enoch, Kabanata 77, verse 1 to 8. At ang unang bahagi ay tinatawag na silangan, sapagkat ito ang una. At ang ikalawa, ang timog, sapagkat ang kataas-taasan ay bababa roon. Oo, doon sa isang natatanging kahulugan ay bababa siya na pinagpala magpakailanman. At ang kanlurang bahagi ay tinatawag na maliit dahil doon ang lahat ng mga tanglaw ng langit ay humihina at bumababa. Ang buwan kasi, humihina yung ilaw niya. 1% lang yan siya sa araw, kasi ang araw times 7. Pero ang buwan, 1% lang sa araw, pero kasing laki sila. Kaya ang problema sa buwan, maghihina. Para bang, ang panghihina niya, para bang yung kalahati, iilaw, yung kalahati mawala. Parang gano'n, no? Tapos pag wala na, ang tawag niya sa Bisaya, dulong. Tapos, pagbalik naman niya, mo ilaw naman kuti, pneumon. Oh, pneumon. Hanggang patay niyang pulmon. Pag pulmon na, tapos matamaan pa sa sinag ng araw, lalo lang lumakas ang kanyang liwanag. Reflection sa sun. Lalong lumakas ang liwanag ng buwan. Pag tumatapat siya sa araw. Ganon yon. Okay, tuloy natin. At ang
ay naglalaman ng halamanan ng kabutihan. Nakita ko ang 7 matataas na bundok na mas mataas kaysa sa lahat ng bundok na nasa ibabaw ng lupa. At doon lumalabas ang hamog na nagyelo at lumipas ang mga araw, mga panahon at mga taon. Alam ba ninyo kung anong bundok yun na pinakamataas sa buong mundo? Anong pangalang bundok? Alam niyo, hindi? Pinakamataas na bundok. Mount Everest. Mount Everest. Yun ang pinakamataas na bundok sa lahat ng bundok. Mount Everest. Tuloy. Nakita ko ang 7 ilog sa lupa na mas malaki kaysa sa lahat ng mga ilog. Isa sa mga yaon na nagmumula sa kanluran ay nagbubuhos ng tubig nito sa dakilang dagat. At ang 2 ito ay nagmumula sa hilaga hanggang sa dagat at ibinuhos ang kanilang tubig sa dagat ng Erythraean sa silangan. At ang natitirang 4 ay lumabas sa gilid ng hilaga patungo sa kanilang sariling dagat. 2 sa kanila sa dagat ng Erythraean at 2 sa malaking dagat at lumalabas doon. At ang ilan ay nagsasabi sa disyerto. 7 malalaking isla ang nakita ko sa dagat at sa pangunahing lupain. 2 sa pangunahing lupain at 5 sa malaking dagat. Tuloy natin, ha? Basa. Ang unang aklat ni Enoch, Kabanata 78, verse 1 to 17. At ang mga pangalan ng araw ay ang mga sumusunod. Ang unang pangalan, Or-Haris. At ang pangalawang pangalan, Thomas. At ang buwan ay may 4 na pangalan. Ang unang pangalan ay Azonha. Ang pangalawang pangalan, Ebla. Ang ikatlong pangalan, Benase. At ang ika-4 na pangalan ay Iray. Ito ang 2 dakilang tanglaw. Ang kanilang bilog ay tulad ng bilog ng langit. At ang laki ng kanilang bilog ay magkapareho. At ang araw ay may 7 bahagi ng liwanag na idinagdag dito ng higit kaysa buwan. At ang liwanag ng buwan ay mauubos at bumalik. So, 4 ang pangalan ng buwan. 4 na angel yan. Mga angel yan eh. 2 ang sa araw. Magsalita na yan sila. May service naman sila eh. Yung chariot of fire. Yan ang sakyan nila eh. Ngayon, tinawag ng sun, araw. 2 ang pangalan. Kasi 2 ang angel yan eh. Si Oharis at saka si Tomas. Tomas, ikaw naman magyote. Pahinga ako. Sunod man, Oharis, ikaw naman. Sakyan mo itong chariot nito. Silang 2, ang pangalan nila, araw. Bilong sila sa araw. Pero, ang araw na yan, 2 pangalan kasi 2 angel. Ngayon, ang buwan naman, 4. Anong pangalan ng 4? Una, si Azonha. Pangalawa, si Ibla. Pangatlo, si Benase. Pangatlo, si Irai. Irai, mag-duty ka. Pahinga mo na si Ibla. Ibla, pahinga ka naman. Si Benase naman ang mag-duty. Benase, papasokin natin, padyutihin natin si Azonha. Pero sila ang 4, buwan yan, buwan. Moon.
Oo, kita mo ha, nalaman natin ito sa Book of Enoch. Ang araw, si Tomas. Ay, Tomas! Duty ka na, Tomas. Tapos na ko. Sino na? Or Haris. Sige, Or Haris. Duty ka naman, Or Haris. Minsan yan, nagpasawa yan, naglalakad yan. Hindi yan siya sumakay sa kanyang chariot. Madaanan natin mamaya. Pasawa yan sila eh. Sila ang nag-cause ng climate change. Yung global warming. Yung sobrang init. May mga pasaway nga. That's why sakit sa ulo ni Abba Yahweh itong mga anghel ng mga pasaway. Ganon din ang mga tao. May mga pasaway talaga eh. Tapos pag sermonan mo, sabihin na may personal. Talagang sermonan. Yun ang mayroong taga-sermon, mga aral eh. Kasi sermonan ka talaga eh. Okay, tuloy tayo. Sige. At sila ay tumayo at pumasok sa mga pintuan ng kanluran at gumawa ng kanilang pag-ikot sa hilaga at lumabas sa silangang mga pintuan sa ibabaw ng langit. At pagka ang buwan ay sumikat, ang ika-14 na bahagi ay lumilitaw sa langit. Ang liwanag ay napupuno sa kaniya. Sa ika-14 na araw, ay naisasakatuparan niya ang kaniyang liwanag. Ang 15 bahagi ng liwanag ang inilipat sa kanya hanggang sa ika-15 araw kapag ang kanyang liwanag ay naganap ayon sa tanda ng taon. At siya ay naging 15 bahagi. At ang buwan ay lumalaki sa pamamagitan ng pagdaragdag ng ika-14 na bahagi. Dumaragdag, di ba? Yung liwanag ng buwan. Paano nangyari yan, ha? Eto, tuloy tayo. Eto, basa. At sa kanyang paghina, ang buwan ay bumababa sa unang araw hanggang 14 na bahagi ng kanyang liwanag. At sa ikalawa hanggang 13 bahagi ng liwanag. Sa ikatlo hanggang 12. Sa ika-4 hanggang 11. At sa ika-5 hanggang 10. At sa ika-6 hanggang 9. At sa ika-7 hanggang 8. At sa ika-8 hanggang 7. At sa ika-9 hanggang 6. At sa ika-10 hanggang 5. At sa ika-11 hanggang 4. At sa ika-12 hanggang 3. At sa ika-13 hanggang 2. At sa ika-14 hanggang kalahati ng ika-7. At ang lahat ng kanyang natitirang liwanag ay ganap na nawawala sa ika-15. Yan ang buwan, ha? Kaya tingnan mo sa langit, di ba, ang buwan. Minsan, full moon siya. Tapos, pag matamaan siya sa araw, lalong matinding liwanag. Tapos, pababa yan sa pababa. Hanggang kunti na matira. Hanggang lubusang mawala. Biro mo ha, papasok sila sa mga portal. Minsan sa ika-10, ika-6 na portal, pang-7. Yan. So, 12 portal yan na pinapasukan nila. Tuloy. At sa ilang buwan, ang buwan ay may 29 na araw at isang beses 28. At ipinakita sa akin ni Oriel ang isa pang batas. Kapag ang liwanag ay inilipat sa buwan, at kung saang panig ito ay inilipat sa kanya ng araw. Sa lahat ng panahon, kung saan ang buwan ay lumalaki sa kaniyang liwanag, inililipat niya ito sa kanyang sarili. Kapag nasa tapat ng araw sa loob ng 14 na araw, ang kanyang liwanag
sa langit. At kapag siya ay naliwanagan sa kabuuan, ang kanyang liwanag ay naganap ng buo sa langit. Pansin mo ha, ito ha? Tingnan mo ha. Ang buwan ay lumalaki sa kanyang liwanag, inilipat niya ito sa kanyang sarili kapag nasa tapat ng araw. Pag tumapat siya sa araw, ang liwanag ng buwan, matamaan siya sa refleksyon ng araw. That's why ang buwan, lalong lumiliwanag. Refleksyon, di ba ang sabi ng NASA na ang buwan daw wala daw liwanag, ang liwanag na refleksyon lang sa araw. Tama, may refleksyon ang araw. Pero huwag mo sabihin na wala talagang ilaw ang buwan. Mayroon siya, 1% lang kaysa araw. Ang araw, times 7. Mula sa buwan, times 7 yan, yung liwanag ng araw. Ngayon, itong buwan, ang liwanag niya, minsan, ang buong ganyan, buwan, minsan gumaganon, hanggang tuloy ang wala ng liwanag, tapos bumalik naman, pagbalik naman liwanag kunti, yun tawag new moon. Hanggang lumaki. Pag lumaki na siya, full mo na, tapos tumapat pa sa araw, makita mo may gabi na, uy, ang liwanag, isang buwan, liwanag, ang lakas ng liwanag ng buwan, kasi natatamaan siya sa refleksyon ng araw. Yun po. Nalaman natin, dahil sinabi ni Enoch siya ang buhay na saksi doon. Pinakita niya ni Oriel, Ipinakita sa akin ni Oriel ang isa pang batas, that is rule. Doon. At sa ilang buwan, ang buwan ay may 29 ng araw. Sa isang buwan, mayroong 29 days. At isang bisis ang 28 o 28. Pero walang nakalagay 31. Pero ang kalendaryo ng Gregorian kalendar, mayroong 31. Dito nakalagay 28, isang bisis at 29. Tuloy. At sa unang araw ay tinawag siyang bagong buwan. Sapagkat sa araw na iyon ay sumisikat sa kaniya ang liwanag. Siya ay nagiging bilugan ng buwan ng eksakto sa araw na lumubog ang araw sa kanluran. At mula sa silangan ay sumisikat siya sa gabi. At ang buwan ay nagliliwanag sa buong gabi hanggang sa sumikat ang araw sa kaniyang tapat. At ang buwan ay makikita sa tapat ng araw. Sa gilid kung saan sumisikat ang liwanag ng buwan, doon siya muling humihina hanggang ang lahat ng liwanag ay maglaho at ang lahat ng mga araw ng buwan ay sa katapusan at ang kaniyang paligid ay walang laman, walang liwanag. Ano ang batayan natin na nagsimula ang buwan, the first month of the month, unang araw, sabi rito, at sa unang araw ay tinatawag siyang bagong buwan. Pag new moon, that is the first day of the month. New moon. First day, doon talaga. Base. New moon, o unang araw to sa buwan. Ngayon, tuloy. At 3 buwan siyang gumagawa ng 30 araw. At sa kanyang panahon ay gumagawa siya ng 3 buwan na 20 na araw bawat isa, kung saan nagagawa niya ang kanyang paghina sa unang yugto ng panahon at sa unang portal sa loob ng 100
Sa gabi ay lumilitaw siya na parang lalaki sa loob ng 20 araw sa bawat pagkakataon. At sa araw ay lilitaw siyang parang langit at walang iba sa kanya maliban sa kaniyang liwanag. So, may isang gabi na lilitaw ang araw, ang buwan na parang lalaki. Kasi, meaning to say, babae pala yan. Kasi bakit siya naging lalaki? Kasi hindi siya lalaki. Babae siya. Ngayon, pero may binanggit dito na sa isang buwan, mayroong 30 days. Ang nabanggit dito, 30 days, 29, at saka 28. Walang 31. Walang 31 binanggit. 30, 29, 28. Ang 28, isang bisis lang. Yun ang ginawa sa sa February, di ba? February is, Okay, tuloy tayo. Ang unang aklat ni Enoch, Kabanata 71, verse 1 to 6. At ngayon, anak ko, ipinakita ko sa iyo ang lahat. At natapos na ang batas ng lahat ng bituin sa langit. At ipinakita niya sa akin ang lahat ng mga kautusan ng mga ito sa bawat araw. At sa bawat panahon ng pamamahala. At sa bawat taon at sa paglabas nito. At sa kautusan na iniuutos dito, bawat buwan at linggo. At ang paghina ng buwan na nagaganap sa ika-6 na pintuang daan, sapagkat sa ika-6 na pintuang ito ay nagaganap ang kaniyang liwanag. At pagkatapos ay naroon ang pasimula ng paghina. So, talagang sinabi ni Enoch sa kanyang anak. Sabi niya, at ngayon, anak ko, ipinakita ko sa iyo ang lahat at natapos na ang batas sa lahat ng bituin sa langit. So, may mga batas, mga rule na sinusunod ng mga angel na bilang bituin. Sun, angel na bilang sun, araw at buwan. May sinusundan sila. Ngayon, minsan, pasaway ito eh. Ano bang dahilan? Bakit nagpasaway ito? Tuloy. At ang pagbabawas ng kaniyang liwanag na nangyari sa unang pintuang bayan sa kaniyang kapanahunan hanggang sa maganap ang 177 araw. Ibinibilang ayon sa mga sanglinggo, 25 linggo at 2 araw. Siya ay pababa ng pababa sa likod ng araw at ang pagkakasunod-sunod ng mga bituin ng eksaktong 5 araw sa kurso ng isang panahon. At kapag ang lugar na ito na iyong nakikita ay lumipas, ito ang larawan at krukis ng bawat liwanag na ipinakita sa akin ni Oriel na arkanghel na pinuno nila. Ito yung crocus. Sa English to, sketch. Sketch to siya eh. Yung mga sketch na ito. Yan, crocus yan sa Tagalog eh. Ngayon, tuloy. Ang unang aklat ni Enoch, Kabanata 80, verse 1 to 8. At sa mga araw na iyon, ang anghel na si Oriel ay sumagot at nagsabi sa akin, Masdan mo, ipinakita ko sa iyo ang lahat, Enoch. At inihayag ko ang lahat sa iyo na iyong makikita ang araw at ang buwan. At ang mga pinuno ng mga bituin ng langit
Ito ha. Ito yung sinabi ko. Actually, nagsabi na si Yahweh siya dito na hindi nagustuhan ng mga Hodyo, mga Israel, mga tribe of Judah sa Israel ng panahon ni Yahweh siya. That's why talagang pinarusahan nila ng hatol kamatayan. Dinala nila kay Herodes. Sabi ni Herodes, wala akong nakita kasalanan. Hatulan nyo sa inyong batas. Yung batas ng Israel, 2 ang death penalty. Ibitin sa punong kahoy, yun ang matinding kasalanan. Yung normal lang, babatuhin hanggang mamatay. So, talagang hindi nagustuhan ng mga Hodyo ang ginawa ni Yahweh. Kasi, binago niya ang Sabat. Sabi niya, may isa pang araw na Sabat. Kasi pag ito'y susundin, yung Yomon, hindi binago na itong mga pasaway na anghel, ha? Pansinin mo, ha? Eto. Binanggit to, ha? Sabi niya rito, at ihayag ko sa iyo ang lahat sa iyo na iyong nakikita sa araw at sa buwan. Ang nangyari sa araw, yung araw ha, at ang buwan, at ang mga pinuno ng mga bituin ng langit. At ang lahat ay bumaliktad sila. At kanilang mga gawain. At ang mga panahon ay binago nila. That's why hindi mo na mababasihan. Sabihin mo na, ay, Newmon ngayon, tinignan ko sila yung Newmon, ito na ang una. Huwag ka nang umaasa dyan. Sinisira ang mga anghel na yan That's why, permanente na lang tayo ng Saturday, ang Sabat natin. Gregorian na yan. Pero yun ang sinabi ni Yahweh na may isa pang araw na Sabat. Kasi yung una kasi, hindi natin pwede masunod. Dahil itong mga tulibagbag na anghel, binabago nila ang takbo. Yung Newmon, hindi na totoong Newmon. Sabi na, at ang mga pinuno ng mga anghel ng langit at ang lahat ay bumaliktad, kasama itong araw, buwan, ay binago nila. Kayong mga remnant Hebrew Israelite na umaasa kayo sa langit na, Newmon ngayon, Newmon, ito, pang 7 araw Sabat, huwag na kayong umaasa. Binabago nga itong mga pasaway na anghel At sila pa, sabi nito, kabuktutan at kalikasan ang pinagagawa nila. At sila ang silang mga makalangit na katawan, makalangit yan, anghel yan, sila'y nagpasimula sa kasalanan ng mga tao. Kita mo yun, ha? That's why yung panahon ni Yahweh hindi talaga naintindihan ng mga Hudyo. That's why ang mga Hudyo ang nagpapatay kay Yahweh. Pero si Yahweh hari ng mga Hudyo yan. Kasi tribe of Judah, sa lahi siya ni David. Judah yun Ngayon, hindi na tanggap ang teaching. Sabi niya, kontra naman to sa turo ni Moses, yung sa Torah. Yung panahon ni Moses, okay yun. Pero nakita kasi ni Yahweh si Yahweh kasi yan Alam niya na paano itong mga anghel na pasaway, binabago ang panahon. Pag binabago ang panahon, hindi na maasahan yung Newmon mo. Kasi binabago na itong mga pasaway na anghel. Tapos, umasa, Newmon. Sabat, Saturday na ang laging Sabat niyo. Huwag na yung ilipat-lipat pa. Magugulo lang. Pag ganyan kayo, kasama ka sa mga Hudyo na nagpapatay kay Yahweh kukontrahin nila si Yahweh Yan na nga, magbasa nga kayo sa Book of Enoch para malaman ninyo kung gaano kakurap itong mga anghel, binabago ang panahon. Aba Yahweh, siya Yahweh ang may likha ng ating buhay. Aba Yahweh.